sabayan ng proper hydration. Ang pag-inom ng madalas ng tubig, preferably ay warm water, Delia at Belinda, no? Sa halip na malalamig na inumin, tubig lang na warm ang iinumin nyo para pagpasok ng ating CalcuTab, no, na makakatulong para ma-flush out ang bato sa abdo, ay mas mabilis itong madi-dissolve sa system. So, bukod sa mas madalas na water intake, maraming sabaw, habang mainit ang sabaw sa ating pagkain, i-consume na po yan. Madadagdagan na naman ang pag-hydrate sa system at malaking bagay yan sa natural na gamutan natin. Idagdag pa natin ang mga prutas na makatas, mga gulay na matubig, no, na isasangkap natin sa ating kakainin. Yan. At iiwasan na natin para hindi sumumpong itong mga discomfort na nararanasan dulot ng inyong kondisyon. Iiwasan natin yung mga triggers katulad ng kape, soft drinks, mga mamantika, kahit tsokolate kasama. So, hydrating alkaline diet lamang, no? At saka, kahit merienda, may sabaw pa rin. Gawa tayo ng paraan na may noodles, meron tayong mga sopas, no, na substitute, or kahit mga nilagang saging o nilagang kamote, pwede yun. So, pag alam nyo na ang dapat na i-consume ng mga pagkain at mga foods to avoid, pasok na tayo sa pag-inom ng ating herbal CalcuTab, no? After meals, 3 times a day. Ang initial intake niyan ay 10 tablets, okay? Sa unang araw ng pag-inom, kasi mahina ang herbal, kaya yung full dose muna sa initial intake. Pero pag napansin nyo na, Delia at Belinda, na nagfa-flashing na ng berde-berde kasabay ng inyong pagdumi, lalo na pag properly hydrated kayo, pangalawang araw o pangatlong araw, pwede nang mag-flashing, no? So, by that time, pwede nyo nang i-reduce ang intake ng herbal CalcuTabs from 10 tablets down to 6 tablets na lang. Tuloy-tuloy na yon na magpa-flashing, basta dire-diretso pa rin ang hydrating alkaline diet, okay? At ang hihintayin nyo ay ang 3 sunod-sunod na araw na wala na talagang lumalabas. Halimbawa, Lunes wala na. Dapat Martes at Miyerkules, wala na ring mga berde na lalabas sa inyong pagdumi. Ibig sabihin, naubos na, no? At pwede nang ihinto ang pag-inom ng herbal CalcuTab. Pero sanayin na natin ang ating system ng hydrating diet kasi mainit dito sa atin sa Pilipinas at saka may climate change. Kailangan nating mag-hydrate pa more, okay? Maraming salamat, Delia at Belinda, sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Nung unang sumumpong, nasa trabaho ka ba? Opo. Sakit po pag ginaganon eh. Parang akala mo dysmenorrhea. Opo. Nung una. Pero nung hindi na po ako pumasok, pumunta na dito sa gitna po. At hindi mo na kayang lumakad. Opo. Paano gumaling sa natural na gamutan si Katrina mula sa gallstones na nagpahirap sa kanya? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po naming ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Healing Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit po ng Healing Galing videos nang walang pahintulot. Tulad ng Panata sa Bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel.
Sa isang pag-aaral sa India, naobserba ng mga dalubhasa na may pagtaas sa bilang ng millennials at Gen Zs na nagkakaroon ng gallbladder disease tulad ng gallstones. Bagamat karamihan sa kanila ay hindi alam na mayroon silang kondisyon dahil hindi nila pansin ang mga sintomas. Ilan sa mga sintomas na maaaring maranasan kung may gallstones ay kabag o pakiramdam na laging bloated, pagod at pananamlay, kulay tsaa o dark brown na ihi, labis na pananakit sa itaas ng kanang bahagi ng tiyan, pananakit sa kanang balikat, lagnat na may kasamang panginginig, hilo at pagsusuka, at jaundice o paninilaw ng balat. Ayon din sa pag-aaral, habang nagkakaedad ay mas tumitindi ang komplikasyon na idinudulot ng gallstones, kaya't mahalagang malunasan ito habang maaga. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Ito na po ang ating episode para sa mga masisipag na nagkakandakuba na sa paghahanap buhay. Teka muna, may mga underlying na mga kadahilanan. Kaya magandang mas makausap natin ngayong umaga si Katrina Guash, ang ating pasyente sa gallbladder stone. At syempre, nakaagapay ang kanyang magandang mama, si Mama Imelda Guash. Happy healing morning, Katrina! Happy healing morning, Doc. At happy healing morning, Mama Imelda. Happy healing morning. Ito naman kasi napakasipag po ng ating dalagang maganda na puro trabaho. Kasi ang layo pa pala ng biyahe niya, no? Mula bahay, papuntang trabaho. Kahera po na nasa isang clothing company, yes, no? Na napakatyaga sa pagiging kahera ay napabayaan ng kalusugan. Nung unang sumumpong, nasa trabaho ka ba? Opo. So akala mo ordinaryo sakit lang. Opo. Saan banda? Dito po. Sakit po pag ginaganon. Kahit na gagalaw lang ang lang katawan po. mo, may masakit na. Opo. Inflamed na kasi, maga na. Sobrang sakit. Yung abdo, oo. Pero tiniis mo pa rin, anak. Opo. Hindi ko po sinabi agad kay mama po. No. Breadwinner po kasi, ma'am. Kailangan mag-work po kasi. So Opo. tuloy-tuloy at hindi nagrereklamo kay mama. Opo. Diba? Na sayang naman tong araw ko. Maraming ganun pero hanggang 10 araw lang po ang kinaya ni Katrina. Kasi sabi mo 10 araw ang tiniis mo, anak. Opo, kasi nagka-mens po ako nun. Akala mo sumabay. Sumabay po yung Parang mens. akala mo dysmenorrhea. Opo. Nung dito, nung una. Oo. Pero nung hindi na po ako pumasok, pumunta na dito sa gitna po. Nung 10 araw, hindi ka na nakapasok. Opo. Dito na sa gitna ang masakit. Opo. At hindi mo na kayang lumakad. Opo. Hindi po siya makalakad ng diretso. Nakakuba na po siya. Nakayuko po siya na naglalakad po. Mama, sobrang masakit ang tagiliran to, sabi niya po. Kaya hindi ko na kaya to, sabi niya. Kaya sobra po akong nag-alala noon. Kaya kinabukasan nga po, dinala ko po sa ospital po. Base po sa mga symptoms nung sinabi ng anak ko po, sinabi po ng doktor na gallstone po. Sabi for operation daw po. Kasi sobra na po siyang nakayuko. Nag-isip po ako kung saan ko siya dadalhin. Kasi kung sa hospital po, iniisip ko po malaki ang magagastos ko po. Magagastos namin. Siyempre hindi rin po namin kaya po sa hospital. Kaya naisip ko po na dalhin sa Healing Galing po. So nasa isip mo na talaga ang Healing Galing. Kasi nanonood ka. Nanonood po ako. Matagal na, doktora. Ang reseta sa inyo sa Healing Galing Caloocan Outlet ay yung Herbal Calcutab na iinumin. 10-10. Matapos kumain 3 times a day. Tapos, ang kinaya lang ng budget Herbal Calcutab at saka yung Healing Galing Oil. Opo, doktora. Na pampaginhawa. Nakakawala ng sakit. Hindi Nung po siya dire-diretso kang tinatyaga ka ni mama na pa-hydrate ng kahit papano kasi isinusuka mo nga tapos inom na naman ng Calcutab, tapos sinusuka mo na naman. Nung hindi po tumitigil yung pagsuka niya, naisipan ko po ulit bumalik ng Healing Galing na hindi kasama yung anak ko. Po kami ng isa kong anak, niresetahan din kami ng bayabas po, leaves. Yun po ang binoil ko para ipainom sa kanya. Gumaling po ang anak ko sa pagsusuka. Ang pakiramdam ni Katrina ay puro acid na, di ba?
Opo. Ang nangyari po, magaling ang nature. Marami silang nahanap na dahon ng bayabas. Opo. Yun po ang pinainom ko, doktora. Ayun. Nung umiinom ka ng pinakuluan na dahon ng bayabas, guminhawa ba ang pakiramdam mo? Opo. Gumiginawa po yung ano. Nawala yung anghang. Opo, nawala po. Oo. Yung inflammation ay umangat na, tumaas na mula dito. Pag ano na, kaya Opo. maanghang na yung pakiramdam mo, Katrina. So, tubig niya na yon. Yun ang pinakatubig niya, Opo. pinakuluan na dahon ng bayabas. Opo, doktora. Nung finally tumalab na, sa 2 weeks inabot, ganun katagal, di ba? Nung finally, nakapupo ka na, ano yung, nahirapan ka ba maglabas? Hindi naman po. Tapos, ayan na, may berde-berde na. Opo. Yung berde-berde, yung kasi yung mga gallbladder stones. Parang ano siya, ma'am, kalat-kalat na. Sumabog parang ano, pumutok na bulkan. Opo. Shoot, gumanon. Nung araw na yun, isang beses lang ba siya lumabas? 2 beses po ata yun. Twice nung araw na Opo. yun. So, ang ganda ng effect, di ba? Inilalabas ng katawan natin para mawala yung sumpong. Opo. Ginhawa agad nung lumabas. Opo, ginawa On the po. second week. Pero nagtuloy-tuloy pa. Hindi na po siya. Unti na lang yung sakit niya po dito. Okay. Tapos hinilot-hilot mo na lang ng hiling-galing Opo. oil. Tapos, inubos na lang yung 2 bote ng herbal calcutab. Opo, doktora. Alam mo bang napakatipid nun? Ikaw ang pinakamatipid na lunasan ng 2 bote lang ng herbal calcutab sa severe condition. Kasi Opo. tiniis niya muna ng 10 days, Imelda, no? Oo, Kaya naging mas malubha ang kondisyon. Kulang na ang budget para sa serpentina Opo. tablet, pero may cure from nature. Opo, Saan ka doktora. nakakita ng dahon naman ng serpentina? Sa palengke namin, doktora. May nagtitinda. Meron po, doktora, 10 piso. Dali ka dyan, Katrina, napakapait nun. Nainom mo ba? Opo, isang lunok. Isang lagukan, mabilis. Opo. Okay, Katrina, kasi yung mga nagkakaroon ng problema sa gallbladder stone, hindi mahilig uminom ng tubig. Talaga bang bihira ka uminom ng tubig? Opo. Anong priority mong inumin? Mga ano po, energy drink, juice po. Ay, naku po. Kasi malasa. Opo. Tsaka Ayan po masarap ang ating mga kabataan ngayon. Gusto ay malasa, malamig, di ba? Ang Opo. mga iniinom. Mas masarap, mas click sa kanila. Pero wag nating kakalimutan ang pag-inom ng tubig. Kasi walang ibang panlinis sa ating katawan kundi malinis na tubig. At parang madalas mag-adobo dati si Katrina. Tama ba? Mga taba-taba, ma'am. Ang hilig palang bilhin ni Katrina noon ay mga taba-taba Opo. na maalat. Opo. Number 1 ang adobo. Adobo. So alam mo na ngayon, Opo. pag gusto mo magka-gallbladder stone, adobo pa more. Ngayon, nakakainom ka na ba ng tubig? Opo. Nagbagong buhay na po si Katrina. Wag na yung mga nabibili mo, yung mga energy drink na yan, iwasan natin, no? Kung hindi naman kailangan. Kasi para sa mga puyat yata yun or kulang ng lakas, di ba? Opo. So, tubig, pagkain, masustansyang pagkain. So, ngayon may sabaw-sabaw na. Opo. Kasi ang problema doon, kung matutuluyan ka sa ospital, kung may budget ka, at naoperahan ka, sana wala ka ng apdo. Kasi pag tinanggal yung gallbladder stone, tatanggalin na rin yung gallbladder. Pareho silang matatanggal. So, wala ka ng pang-alalay sa taba. Pupunta naman sa iba. 'Di ba? Maganda yung kumpleto pa rin ang ating internal organs. So, sa natural na paraan ng gamutan, na ilalabas natin ang lason at nananatiling nagfa-function ang normal at original natin na apdo sa kaso ni Katrina. Pero hindi na kayo bumalik sa ospital. Paano mo nasabing magaling ka na? Nakakatayo na po ako ng maayos nun, ma'am. At ginhawa na talaga ang pakiramdam. Opo. Tapos nakakain na din po ng marami. Ayun, nakabawi ka na sa pagkain Opo. ng madami. Alam na, gusto mo ba maulit pa yan? Hindi na po. Hindi na. So, binibigyan tayo ng leksyon ni Lord para lalo pa nating ingatan ang buhay na binigay niya sa atin. So, alam na, pwede ka na magturo sa kasama mo sa trabaho. Opo. Diba? Okay. Maraming salamat, Mama Imelda. Salamat din, At sa iyo, doktora. Katrina, Opo, tuloy-tuloy na lang ang pagganda at huwag na magkakasakit, ha? Opo. Okay. Sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Katrina. At sa mga masisipag na breadwinners tulad po niya, tandaan po na kapag winner ang kalusugan dahil inaalagaan,
winner din po ang kabuhayan at hindi nasasayang ang pinaghirapan. At kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa gallstones at iba pa sa ating e-consulta online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 po ngayon ding umaga sa Healing Galing Official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Madalas ma-hospital noon si Esther dahil sa hika. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling Galing sa TV, alas 7:30 ng umaga, Sabado.